Maki-update na tayo sa lagay ng panahon kasama ang weather presenter ng GMA Integrated News Weather Center, si Amor La Rosa. Amor! Salamat Sir Emil. Mga kapuso, maging alerto lalo't dalawang bagyo ang minomonitor ngayon sa loob at sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang unang bagyo na nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility, yan po yung bagyong Hener na dahilan kung bakit isinailalim na sa wind signal ang malaking bahagi po ng Northern at ng Central Luzon. Signal number 1 po nakataas ngayon sa Cagayan kasama ng Babuyan Islands. Ganun din sa may Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province at pati na rin sa Benguet. Signal number 1 din po dito sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, ganoon din po sa northern portion ng Quezon kasama na ang Polillo Island. Inaasahan po sa mga nabanggit na lugar yung mga malakas na hangin at pati na rin po ang mga matitinding pag-ulan sa mga susunod na oras. Lalo't papalapit na po itong bagyong Hener. Huling namataan ang bagyong Hener sa laing 290 kilometers silangan po yan ng Tuguegarao City. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot ng 55 kilometers per hour at pabugso naman na papalo sa 70 kilometers per hour. Pan-northwest po ang kilos nito sa bilis naman na 10 kilometers per hour. Kung hindi po magbago ang pagkilos niya, na posible po itong tumama o maglandfall, maaaring dito po yan sa may Isabela o kaya naman sa may Aurora ngayong gabi or mamayang madaling araw. Saka po nito tatawirin ito pong kalupaan ng Luzon at bukas ng umaga o kaya naman po bandang tanghali, maaari pong nasa may baybay na po yan ng La Union or Pangasinan. Saka po ito patuloy pong kikilos sa may West Philippine Sea hanggang sa tuluyang makalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas po ng gabi o sa Miyerkules ng umaga. Ang bagyo naman na nasa labas po ng PAR, yan po yung tropical storm na meron pong international name na Pulasan. Huling nakita sa line 2,190 kilometers, silangan po yan ng Central Luzon. Sa ngayon po ay pa-west-northwest ang pagkilos po nito sa bilis naman na 35 kilometers per hour. Bukas po ng gabi, posibleng yan po ay pumasok na dito sa loob ng PAR at tatawagin po natin na bagyong Helen. Gaya po na naging track ng bagyong Ferdy noong nakaraang linggo, sa may kanto lang po yan, dito po sa may gilid lamang o kanto ng ating PAR at hindi po natin inaasahan na tatama sa anumang bahagi po ng ating bansa. Posibleng Miyerkules ay nasa labas na rin po yan ng Philippine Area of Responsibility. Sakaling bumagal palalo ang kilos ng bagyong Hener at magpatuloy naman yung mabilis na galaw nitong bagyong Pulasan, maaari pong mag-abot pa yung dalawang bagyo dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero kung hindi man, pareho pa rin po nitong hahatakin yung hanging habagat o southwest monsoon. Base po sa datos ng Metro Weather, uulanin yung malaking bahagi po ng Luzon, kasama po dyan itong Cagayan Valley, Cordillera, ganun din po dito sa may Central Luzon kung saan makikita po ninyo concentrated po yung mga malalakas sa pag-ulan. Inaasahan po natin dito, posible po yung magdulot ng mga pagbaha o kaya naman ay landslide. Inaasahan din po natin, meron pong chance ng mga pag-ulan dito po sa Calabarzon at pati na rin dito sa Mimaropa, lalong-lalo na sa bahagi po ng Palawan at Mindoro provinces. So doble ingat pa rin po at maging alerto, lalo na po at ilang araw na po kayong inuulan dahil po sa habagat. May mga pag-ulan din sa Visayas, gaya na lamang dito sa may Panay Island, Negros Island region at yan po halos buong araw po yung mga malalakas sa pag-ulan na mararanasan dyan. Posible rin yung mga pag-ulan dito po yan sa may Eastern Visayas at maging dito po sa may central portions ng Visayas, kasama po dyan ang Cebu at pati na rin po ang Bohol. May mga kalat-kalat na ulan naman na nakikita dito po yan sa Mindanao. Inaasahan po natin yan sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at maging sa ilang bahagi po ng Caraga at ng Soc-Sargen. Pero sa paglali po ng gabi, unti-unti po mababawasan yung mga pag-ulan. Dito naman sa Metro Manila, may chance rin po na maulit yung mga pag-ulan, lalong-lalo na bandang hapon or sa gabi. Kaya huwag pa rin kalimutang magdala ng payong. Magiging maalo naman po at delikadong pumalaot dito po yan sa mga lugar na nasa ilalim po ng signal number 1 at pati na rin yung mga lugar po na apektado naman ng hanging habagat. So kasama po dyan ito pong Mimaropa, so sa may Southern Luzon po yan, pati na rin yung ilang baybayin po dito sa Visayas at pati na rin sa ilang bahagi po ng Mindanao.
Samantala, bukod po sa bagyong Hener at yung posibleng bagyong Helen, may dalawa pang bagong sama ng panahon na posible pong mabuo dito sa loob ng ating par sa mga susunod na araw o sa mga susunod na linggo. Makikita po ninyo dito sa ating mapa, dito po yan, bandang northeastern portion at pati na rin meron pa isa dito sa may northwestern portion sa may West Philippine Sea. Sa ngayon po ay nasa low to moderate po yung chance. Ito po ay ma-develop bilang isang bagyo pero dahil nga ito po ay medyo malayo po, medyo matagal pa. Ito po ay September 23 to 29 period. Kaya patuloy po natin i-monitor yung magiging pagbabago dyan sa mga susunod na araw. At yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.